Thank you. So kayo po, it's never too late to take up GSC. It's never too late to take Masters in National Security. Provided Maski nakapatikan na abogado na kayo. provided they will exclude the Tomas Cloma. Mga idol at kabayan, sa panahon ng isang Senate hearing noong Pebrero 25, 2026, panibago na namang issue ang kinakasangkutan ni Senator Mark Oleta matapos nitong questionin ang kasaysayan patungkol kay Tomas Cloma na nakadiskubre ng Calayan Island Group. Para kay Senator Mark Oleta, hindi daw tama sa kasaysayan natin na kilalanin si Tomas Cloma bilang isang discoverer na siyang nakadiskubre ng Spratly Islands at kalaunan ay kanyang itinun over sa gobyerno ng Pilipinas. Mukhang merong hindi makamove on sa usapin ng KIG. Maging si Senator Loren Legarda ay hindi sumang-ayon sa sinabi ni Senator Mark Oleta. Thank you. So kayo po, it's never too late to take up GSC. It's never too late to take Masters in National Security. Provided Maski nakapatikan na abogado na kayo. provided they will exclude the Tomas Cloma issue. Totoo naman yun ah. Hindi Hindi, wala pala sa... The general already confirmed it to me. it may not be the classes, but it's historical fact. Ayon kay Senator Legarda, totoong si Tomas Cloma ang nakadiskubre ng Spratly Islands. Hindi man ito kasama sa mga klase pero ito ay historical facts. Rumesbak naman sa Senator Ping Lacson, gate ng senador, ayon sa makatotohanan ng kasaysayan bilang patunay at ebidensya. Taong 1947, si Tomas Cloma, isang Filipino fishing magnate ay nakatuklas ng mga uninhabited island o islang wala pang may nakatira sa Spratlys. May 15, 1956, naglabas si Tomas Cloma ng Notice to the World na nagsasaad ng pagmamay-ari ng 33 features. July 6, 1956, nagtatag siya ng isang hiwalay na pamahalaan para sa Free Territory of Freedom Land kasama ang kabisera nito sa Patag Island. 1974, ibinigay ni Cloma ang kanyang pag-angkin sa gobyerno ng Pilipinas para sa simbolikong kabuuan ng ₱1. Sinabi ni Senator Lacson na ang deed of assignment na ito ay nagbigay ng legal na batayan para lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang Presidential Decree number 5096 noong 1978 na opisyal na nagtatatag ng munisipyo ng Kalayaan. Ang kasaysayan na ito mga kabayan ay inyo ring makikita mismo sa website ng Municipality of Kalayaan, Palawan sa www.kalayaanpalawan.gov.ph. Po ninyo kung sinong nag-object sa panig ng Pilipinas at that time when Tomas Cloma declared the freedom land. Do you know who represented our country when he himself objected to the declaration of Tomas Cloma? Alam po ba ninyo kung sino? He was then our Secretary of Foreign Affairs, who later became President of the Philippines. Who is he? Carlos P. Garcia. Salamat po, Madam Chair. May sinabi si Senator Mark Oleta na si Carlos P. Garcia bilang Philippine Secretary of Foreign Affairs ng taong 1956 ay nag-object daw sa ginawa ni Tomas Cloma. Pero ayon sa ating pagsasaliksik, syempre sa tulong ng artificial intelligence, para mas madali, hindi nag-object si President Carlos P. Garcia sa mga hakbang o pananaw ni Tomas Cloma patungkol sa claim sa Spratly Islands. Sa makatuwid noong 1956, si Carlos P. Garcia ay isang Secretary of Foreign Affairs simula 1953 hanggang 1957. Ang mga tugon ni Secretary Carlos P. Garcia ay maingat ngunit sumusuporta sa prinsipyo na ang mga unoccupied areas o walang may nakatira ay maaring mapasailalim ng jurisdiksyon ng Pilipinas dahil sa malapit lang ito sa Pilipinas at kawalan ng effective control ng ibang mga bansa. Sa termino ni Carlos P. Garcia bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi man niya na-annex ang mga nagawa ni Tomas Cloma. Ito ay upang maiwasan ang anumang international conflict tulad ng mga bansang Taiwan, China, Vietnam at maging ng France. Pero malinaw mga kabayan na hindi nag-object o ni-reject ni President Carlos P. Garcia ang claim ni Tomas Cloma sapagkat naniniwala siya na ito ay isang malaking potensyal na kalamangan para sa interes ng Pilipinas sa rehiyon. Kalaunan si Tomas Cloma ay kanyang ipinagkaloob ang kanyang mga karapatan sa gobyerno ng Pilipinas taong 1974 kung saan nagbibigay daan para maisama ito sa Presidential Decree 5096 noong taong 1978 sa ilalim ni President Marcos Sr. sa kabuuan. Ang ginawa ni President Garcia sa Cloma 1956 claim ay isang positibo na isinasaalang-alang ang kapakanan ng mga Pilipino ngunit maingat na tinitimbang ang relasyon sa ibang mga bansa. Ang lahat ng ito ay malaki ang ambag sa makasaysayang pundasyon ng pag-iit ng Calayan Island Group ng Pilipinas sa West
Philippine Sea. Sa madaling salita, hindi natin pwedeng ihiwalay o alisin si Tomas Cloma at ang kanyang mga ginawa sa kasaysayan ng Kalayaan Island Group. Dahil ang nakikita nating nag-object sa kanyang mga ginawa, wala nang iba kundi ang bansang China. Kung wala si Tomas Cloma, posibleng wala rin sa atin ang Kalayaan Island Group. I'm sorry, I need to say all this. To allay all those false statements and misinformation. Thank you, ma'am. Yes. Did I give you enough time? Yes, ma'am, and thank you very much for the time. Yes. I'm sorry I had to take a call because I wanted to give the time to my colleague to clarify certain statements. I apologize. I did not hear what you said, but whatever he says is what he says. You'll be able to read what I said anyway, madam. I will Because of the read transcript. the transcript of records and whatever clarification the good senator has said. I would suggest that you state it in plenary so that it is in record in the plenary session, whatever it has. Then we proceed with our bills. Thank you. So kayo po, it's never too late to take up GSE. It's never too late to take Masters in National Security. Provided Maski na batikan na abogado na kayo. provided they will exclude the Tomas Cloma issue. Aba, totoo naman yun ah. Hindi Hindi, wala pala sa... The general already confirmed it to me. it may not be the classes, but it's historical fact. In fact, sino ang bihasa? Who can give us the historical perspective of the Spratlys? Because when I was a young journalist in the 80s, anong taon yun? Tomas Cloma interview ko. Googlehin. Tanong mo kay Jane, ngayon na. Eh, kanino ko po sinabi 30 minutes ago eh. In-interview ko po si Tomas Cloma sa bahay niya sa Quezon City. Tawagan si Rizabel Cloma. Yung apo niyang si Rizabel nandun. But retired na si Rizabel. That was like, I was in my 20s. And I interviewed Tomas Cloma. And we talked about the Spratlys in the 80s. And then, fast forward 1992, I took up my master's in national security at 32 years old. At the Blue Book, one of our exams, maybe term paper, was on the South China Sea issue on the Spratlys. Eh, wala pang computer, no, wala pang soft copy. Handwritten ko yun sa isang Blue Book ko. Mahahanap kaya ng NDCP yung Blue Book ni Loren Legarda noong 1992. Kung meron yun, as early as 1992 po, ay sumusulat na ako about the Spratly Islands. Madam Chair, wala po Anyway. akong problema kay Tomas Cloma kung ang pinag-uusapan lang, nakarating siya sa Ito Aba, kasama niya yung kanyang mga associates, sapagat naka-record ito sa history ng arbitration. At siya rin naman ay nakapunta sa kanyang mga associates. Very briefly, sabi ng arbitration, nandun siya, pero wala siyang residence doon, hindi man siya nangisda doon. They were talking about the historical rights of who fish in that area, who mined in that area. So nabanggit talaga ang pangalan niya na he had some activities, although briefly, in the Spratlys as well as in Ito Aba. Yun ay hindi natin pwedeng alisin sa history. Ngunit, kung itinuturo po nila na Tomas Cloma ay siyang nag-discover ng Spratlys, ang dami pong bansa ang talagang nag-object. Kaya baka mamamali po yung mga estudyante na magte-take up ng course na yan. At lalong-lalo naman, hindi niya i-donate because paano niya po i-donate? On record po ito, the Philippines is one of those countries who objected kasi nga hindi siya terra nullius eh. Meaning to say, there are a lot of discoveries already prior to 1956 when he declared the freedom land. Yun lang po ang part na dapat wag nating susundin dahil mali yun. Lalong-lalo naman na sinabing dinonate. At yan daw ay formalized sa Presidential Decree 1596. Maling-mali po yun. Kahit basahin po ninyo yung PD 1596, wala pong sinasabi tungkol kay Tomas Cloma. E yun po yung lang gusto kong burahin natin. Pag-aari po natin yung occupied territories natin not because they were discovered or donated by Tomas Cloma. Pag-aari natin simply because nandun ang mga tao natin and we have effective control. Under public international law, kung sino merong effective control, siya yung may-ari. That's the status now. So wag nating sasangkot si Tomas Cloma sa mga bagay na hindi tama para sa kanya. So yun lang pong i-correct natin. Let us cleanse the part of that course na
pinalalabas na discoverer siya at dinonate na at pinormalize ni President Marcos in his presidential decree. That was all wrong. That is historical distortion. I think that is very, very clear, General. Thank you po. So, nakikinig. Pasensya na po. Oh. 1991 po, nakilala ko si Tomas Cloma. Oo, 1991 pala. Sige. Nakinig po ako. Laban Pinas.